PRD Sunshine Radio Report! At para sa huling balitang national, lacking in believability. Yan ang sabi ni Senator Lacson na hirapang magpatawag ng pagdinig sa akusasyon ng 18 dating sundalo. Alamin din ang balita niya mula kay Parashina Torno. Sumentro ang privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson sa sesyon ng Senado nitong Lunes sa mga mabibigat na salaysay at alegasyon ng 18 dating mga sundalo. Duda pa rin umano ang senador sa kredibilidad ng impormasyon ng mga ito na dating nagtrabaho umano bilang security personnel ni Zaldico. Ayon pa kay Senator Lacson, hindi pa rin tumutugma ang kwento ng ex-marine sa 805 billion pesos na cash deliveries sa mga politiko at personalidad. Aabutin kasi hanggang kalagitnaan ng 2028 bago matapos ang sinasabing paghahatid ng pera. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. Dahil dito patuloy na susuriin ni Lacson ang aligasyong ito tungkol sa mali-maletang pera. Hindi anya nito layunin na maliitin ang testimonya ng 18 dating sundalo, kundi matiyak na tama ang mga pinanggagalingang impormasyon. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? Ayaw umano ng senador na madamay sa tinatawag na joyride ang Senate Blue Ribbon Committee, lalo na kung ngayon pa lang ay lumalabas na mahirap magpatawag ng pagdinig kung lacking in believability umano ang alegasyon. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Ronda Pilipinas!